Jolly's Vlog and welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video ay papakita ko sa inyo, nandito ako sa Banga International Airport, Davao International Airport. So ngayon guys ay nakita nyo na naglalakad-lakad ako, kabababa ko lang sa bus at ngayon tayo ay uuwi na nga, babalik na tayo sa Hong Kong dahil tapos na ang aking vacation lang. And ito ay Christmas vacation and New Year's Day na rin. And masaya naman ako dahil nagtipon-tipon kami ng kapatid ko at mga pamangkin. And ayan na nga, short vacation nga lang. Kaya sobrang kulang talaga ang araw na magbakasyon ng sobrang lang. 1 week lang yung vacation ko. So ayan nga, dito tayo sa Davao. So pinakita ko sa inyo ang highway and naglakad lang ako niyan papunta sa baba. Hindi ako nag-taxi guys kasi nagtitipid na ako. Kaya hila-hila ko na lang yung ko dyan, bagahe ko. I mean wala pala akong bagahe. Backpack mo pala. So Madayaw, Davao. Welcome to Davao. And mahaba-haba din yung lakarin ko guys. Kaya ayan. So kwento lang muna ako sa inyo guys. Mahirap pala talaga magbakasyon ng 7 days lang, 8 or 10 days. Sobrang konti lang talaga ang yun, oras mo. Hindi solid. Mas maganda talaga magbakasyon yung isang buwan para solid. Kaya wala tayong magagawa dyan guys dahil yun lang ang binigay na vacation leave sa akin employer. Kaya okay na rin, at least nakita ko sila, nakasama ko sila, especially sa akin dalawang anak. Davao International Airport. Dahil pinabayad na ako. Dapat ko rin na makita ko sila. Kasi hindi ko na Parang Dorian Resort sa Pilipinas. Dorian and Davao. Naging OFW ako. Hindi ko talaga na-try since 2014 until 2025. Hindi talaga, kaya naisip ko gusto kong i-try magbakasyon ng December. Kaya lang hindi talaga siya Pasko ha. Na siya pagkatapos na ng Pasko. Then sa Pilipinas naman ako nag New Year's Day at kasama ko rin yung mga anak ko. So ayan guys, dito na nga tayo sa sa airport. Bali na iba na pala yung nila dahil under renovation. And ayan, naglalakad ako papasok. So medyo na din na rin ang Davao Airport guys. Medyo nag-iba na rin siya, may pagbabago. Lumawak na siya, unlike dati na maliit lang siya. So ngayon lumawak na, talagang maganda na ang ng Davao ngayon. Maganda ang namumuno ng Davao, kaya proud din ako sa mga Duterte. So
At ayan na, nakapasok na nga guys. So, dito tayo muna sa restaurant and gutom talaga sa kakalakad and nagpila na rin. Ayan, nagantay ng order si Inday. Sobra talagang gutom ko dyan. Kaya napa-unli rice talaga ako dyan guys. Konti lang yung rice na pinakita ko dyan pero grabe, tatlong bowl yung naubos kong rice dyan. And napakasarap na paksiw. Sobrang sarap na paksiw. Kakaiba din kasi yung isda, medyo mamahalin. Kaya ayan, dito na tayo sa boarding gate. International Airport. So, bali pala dyan, sobrang antok na ako dyan. Nililibang ko lang yung sarili ko. So, ayan na nga guys. Boarding time na talaga. So, ayaw ko talagang isipin na umuwi na ako guys dahil gusto ko pang manatili sa Pilipinas. Gusto ko pang i-feel ang nararamdaman kong antok. Gusto kong matulog. Gusto ko lang magpahinga. Hindi ako pala gala. So, kita na nga tayo guys. Touchdown na tayo sa Ninoy International Airport. So, bali dyan ay sumakay kami ng bus papuntang Terminal 3. So, ayan, nakalabas na nga. So, itong flight ko lang guys, ikwento ko sa inyo. Sobrang hassle. Bali yung flight ko dyan is 5:45 na madaling Boarding while refueling. mga quarter to 4 naglalakad pa kami papuntang sa baba, papuntang Terminal 3. So yung oras guys, sobrang na lang talaga, hindi ko man lang naisip na kunti lang pala yung oras ko na hintayin ko, kaya nakulang talaga ako sa oras. Ang ending guys, naiwan talaga ako ng airplane dito, kaya sobrang stress, sobrang hassle, stress. Ang pangit ng karanasan ko dito sa Maynila, dito sa International Airport, dito sa walang problema sa immigration guys, pero dahil nga na-late ako, hindi lang naman ako, marami kami, hindi ko totally kasalanan ng kulang ng oras na binook ng amo ko. Nakapasok naman ako sa loob guys, sa boarding gate, pero yun nga, naiwan pa rin ako ng airplane. Yung pag-paging nila sa pangalan ko, hindi ko talaga narinig. Ibig sabihin, wala pa ako sa loob noon. Kaya nagantay talaga. So dito guys, pakita ko lang sa inyo, siguro na-late din ako kasi duman ako sa OFW lounge, pero sobrang saglit lang talaga kasi nga nakita ko sa boarding gate ko na ang oras ko ay 5:45. So nung pumasok ako dyan, na siya, So guys, pasok tayo dito sa 5 OFW Lounge. 25, mga ganun. So, ayan, bigla akong nataranta at tumakbo ako ng tumakbo. Nakapasok naman ako kasi nakayan ako nakasulat sa pinalabas ako ng immigration officer, and then nag-inquire ako kung anong gagawin. Kailangan palang bumili ulit ng ticket kasi wala na yung ticket ko. Ngayon tinawagan ko yung boss ko, minessage ko, dahil naiwan ako ng airplane, hindi talaga nag-reply. Gumawa na lang ako ng paraan para makabalik talaga guys. Ang hirap maiwan ng airplane. Buti na lang nakapag-book agad ako. Wala akong pera noon, pero nagagawan ko pa rin ng paraan, nakautang ko. So ang hirap talaga, kaya guys, payo ko sa inyo, kapag connecting flight kayo, talaga kayo ng oras kung sa Maynila, isagad nyo na ng 4 hours before flight or 5 hours, kasi sayang ang pera pag bibili na naman ulit ng ticket, and then yung pagod kasi sobrang pagod. So yun na nga guys, nakakuha ako ng ticket ng 3 p.m. sa awa ng Diyos, nakabalik naman ng Hong Kong na walang aberya, and finally nandito na nga sa Hong Kong. Ayan, gabi na ako nakarating dyan guys, mga
PM na. Dahil nga, haba ng biyahe, nagbabas pa ako. Sobrang pagod, kulang sa tulog, kulang sa kain. Sobrang, as in, jet lag talaga kami. May sakit